Ang daming senador na dilawan po. Laging nagpapromise sila na aayusin pati kuryente dito sa amin. Ng presyo ng kuryente mga kababayan per kilowatt hour, mas mahal pa kaysa sa Maynila. Pero nandito sa amin yung geothermal. Kada eleksyon, yun ang promise ng mga nananalong Bicolanong senador. Alam na niyo kung sino yung mga nananalong Bicolanong senador? Wala man pong nangyayari. Di ba? Laging ganun ang issue nila. At pati itong kalsada. Ginawa pong palabigasan po ang kalsada, mga infrastruktura. Lahat band-aid solution ang ginagawa nila. Patagpi-tagpi. Kasi nga po, may pera sa kalsada. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Ano niyan, Mr. Maravillas, yung mga balita? Like and share muna po, mga kababayan, habang nagkakapi-kapi tayo. Paki-share ninyo itong ating video ngayon. Ano yung almusal mo ngayon? Simple lang po. Tinapay, sandwich, may konting palaman. Siyempre. Nandito ngayon sa amin si Vince Dizon. Kadarating pa lang sa Bicol International Airport. Na-invite tayo sana to cover, kaya lang may mga lakad po tayo kasi. At ito siya mga kababayan. Kadarating pa lang dito sa sa Albay. In-invite tayo ng Albay Media to cover. Nandito siya para mag-inspection po sa mga infrastructure projects dito sa Albay, Sorsogon, pati sa Samar. Yan si Vince Dizon. Kadarating pa lang po sa Bicol International Airport. So sabi dito sa balita ng Abante News Online, pasado alas 7 ngayong umaga, dumating ang eroplanong sinasakyan ni DPWH Secretary Vince Dizon sa Bicol International Airport. Personal siyang sinalubong ng mga opisyal ng DPWH Bicol, Philippine National Police at ilang lokal na opisyal ng Albay at Camarines Sur. Nakatakdang inspeksyonin ng kalihim ang Maharlika Highway sa lalawigan ng Albay at Sorsogon. Kahit malakas po yung mga pag-ulan-ulan dito sa amin kasi may shear line dito sa Bicol. Pero tuloy lang ang trabaho ni Vince Dizon. Kaya saludo tayo kasi prinamis niya mga kababayan as ordered by the President na once and for all, bigyan po ng permanent solution itong mga matagal na po na problema ng mga Bicolanos. Inaabot po mga kababayan ng 12 to 15 hours ang travel time. Minsan nga po, pag minalas, may mga aksidente sa daan, may mga nakaharang, inaabot ng 20 hours yung travel from Manila to Bicol. So grabe po yung epekto sa aming local economy at siyempre sa mga ordinaryong pasahero po na gumagamit ng Maharlika Highway. Kasi po, walang nangyaring major rehabilitation for the past 15 years. 50 years. Panon pa, mga kababayan, ng tatay ng ating Pangulong Bongbong Marcos, si Apo Lakay. Hanggang ngayon lang, sa panahon na naman ng isang Marcos na Pangulo. Yun ang nakakalungkot. Yung Bicol, mga kababayan, opposition country ito. Lagi itong anti-Marcos. Panalo dito ang mga dilawan palagi. Pero yung mga dilawan, mga kababayan, yun ang nakakalungkot na mga naging leader ng ating bansa. Ang daming senador na dilawan po. Laging nagpapromise sila na aayusin pati kuryente dito sa amin. Ng presyo ng kuryente mga kababayan per kilowatt hour, mas mahal pa kaysa sa Maynila. Pero nandito sa amin yung geothermal. Kada eleksyon, yun ang promise ng mga nananalong Bicolanong senador. Alam na niyo kung sino yung mga nananalong Bicolanong senador? Wala man pong nangyayari. Di ba?
Laging ganun ang issue nila. At pati itong kalsada. Ginawa pong palabigasan po ang kalsada, mga infrastruktura. Lahat band-aid solution ang ginagawa nila. Patagpi-tagpi. Kasi nga po, may pera sa kalsada. Pag-check po ninyo, Secretary Vince Dizon, kasi yung mga ginagawang kalsada rito, as usual, nadaanan namin dito sa Legazpi City, to Tabaco, may mga reblocking. Yung mga bakal, yung kabilya po, hindi natin maintindihan kung bakit kaputo lang mga ganyan lang yung kabilya, mga kababayan. Yung bakal, nandun lang sa gilid ng ginagawang kalsada. Hindi man po yung talagang ginaganon. Di ba? Sala-sala yung tawag sa amin. Na yun ang mga quality ng mga kalsada. Na parang gumagawa po ng bahay, di ba? Kung saan nakikita niyo yung paggawa ng bahay, may gano'n na bakal mismo sa flooring. Wala po ang mga kalsada. Ang ginagawa nila para may makitang bakal sa inspeksyon, nandun sa gilid lang po, nakatusok. Mga ganyan lang. Nakita ko dito sa barangay Bigaa, Rawis, Legazpi City, yung reblocking. Sabi ko, bakit ganon? Anong silbi ng bakal na ilalagay mo doon sa gilid ng kalsada? Nakalimutan kong videohan kasi siyempre nagda-drive ako, yung nag-relief operation kami. Nadaanan ko yung ginagawang repair, mga kababayan dito sa Bigaa, Legazpi City. Sabi ko, bakit ganon? Ganito siya para kung ito yung kalsada, dito lang yung bakal linalagyan ng bakal nila dito sa gilid. Hindi man yung ganyan, dapat ganyan yung bakal na parang yung flooring na sinisemento para hindi siya magiba. That is yung gumagawa ng tulay, dapat na binabanigan ng bakal, yun dapat ang ginagawa nila. That is the design ng mga kalsada nung panahon ni Apo Lakay. Nang mga dumaang panahon, pumasok yung Cory administration, mga kababayan, na bago yung design ng mga kalsada sa Marlica. In words, yung mga dating kalsada, hindi giniba nila. Yung may mga bakal, mga original na pinagawa noon, giniba nila yon, pinalitan ng walang bakal sa ilalim para madaling magiba. Yun ang nangyayari. Yun ang mga designs ng DPWH nung nasa mainstream media ako, mga kababayan. Yun ang kini-question natin palagi. Tinatanong natin sa regional director ng DPWH kung bakit yung mga kalsada hindi na tulad noon ang design. Iyon na niya yung bagong design ngayon. Yun ang sinasabi palagi, paliwanag ng DPWH Regional Director dito sa amin noon nung nasa mainstream media tayo. Hindi man tayo engineer, pero common sense. Di ba po? Yun ang dahilan kung bakit madaling magiba ang mga kalsada. Kasi siyempre, pag umuulan, kahit simentado yung kalsada, di ba? Yung tubig ulan pumapasok sa ilalim. Yung ilalim ng kalsada, mga kababayan, siyempre lupa, papasokin ng tubig sa ilalim. Pag pumasok yung tubig sa ilalim, mga kababayan, malumoy. Ano yung tawag doon sa Tagalog? Lalambot sa ilalim ng lupa. Yung ilalim ng lupa lalambot kasi may tubig. Lalo't hindi man masyado dinasok. Tawag doon dinasok. Yung yung ginagamit na rodilyo, yung pandasok ang tawag dito sa amin, ang liliit yung ginagamit nila. So hindi kasing bigat nung panahon na talagang ang lalaki yung ginagamit na heavy equipment para maging compact yung ilalim. Kasi nga, tinitipid nila. Pati yung trabaho, mga kababayan, minamadali, tinitipid. Pati yung equipment, maliliit kasi sinubcontract. Ayon. Hindi pa umaabot ang isang taon, sira na.
Kasi dinadaanan siyempre, National Highway, dinadaanan ng malalaking trucks. Trucks mismo ng mga kontraktor na hakot ng hakot ng mga boulders galing sa Mayon Volcano, nininegosyo all throughout the country. And yung iba, for export na, yung Mayon Rocks. Sila man lang po ang nakakagiba, yung mga contractors. Wala silang paki. Kasi pag nasira, kasabwat yung mga officials, magre-request ng funding sa national government. Yun po ang palabigasan ng mga contractors, officials. Nakagawian na nila yung ganon. Collapsible palagi. Yung madali, mga kababayan, masira yung mga kalsada para every year may budget na ina-allocate. Doon sila tumitiba. Yun ang rason kung bakit yung mga contractors, mga politiko, yaman nila. And siyempre, yung mga botante, mga kababayan, participants din. Kasi the same contractors, the same politicians na nasa likod ng mga corruption na to, sila yung namimili ng boto every election. Sila yung nagpupondo ng vote buying. Kaya sila nananatili sa posisyon. Nananatili ang korupsyon. Ngayon, sabi ni Vince Dizon sa kanyang mga pronouncement, mga kababayan, before na nagsagawa nito na mga inspection sa Maharlika Highway, titigilan na niya natin, tutuldukan na natin ang ganitong mga gawain. Paulit-ulit na repair kasi substandard yung mga repairs na ginagawa. Major rehabilitation. Pang long term po ito. Hindi band-aid. Ipatitigil na niya yung mga patsi-patsi na ginagawa na mga reblocking na walang tigil, mga kababayan. All year round may reblocking. For the past 30 years. Yung reblocking dito, ganon ang nangyayari. For the past 30 years, paulit-ulit lang. Pag natapos yung sa unahan, yung naunang pinatrabaho, giba na naman. Sa Maharlika Highway, sa Andaya Highway, mga kababayan, ganon. Kaya nangyayari, yung mga political contractors, ang lalaki na ng bahay. May bahay dito, may bahay sa Maynila, mga mansions, may bahay sa ibang bansa. Hindi na ako magme-mention ng mga pangalan ng mga contractors na naging multi-millionaire, billionaires, dahil mga kababayan sa ganyang gawain. Kaya pasalamat tayo. Finally, kahit apektado yung ating economy, yung GDP, ginagamit na naman po na issue laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Bumagsak kanya yung GDP. O ano na niya? Balik tayo sa sick man of Asia. Di na po bali, mga kababayan. Pinili ito ng ating Pangulo kahit apektado yung ating economy para finally sa nakalipas na mahabang panahon, matuldukan ang massive corruption sa ating pong gobyerno. Na ang nangyari, mga kababayan, ito ang dahilan kung bakit nalampasan tayo ng ating mga kalapit bansa tulad ng Malaysia, ng Singapore. Nakita ninyo po, sa Singapore, di pa ako nakapunta. Sa Malaysia, napakaganda yung mga national highways nila. Pangmatagalan, quality, kasi yung pakagawa. Dito po, sinadya yung design para masira in just 1 year. Para sige lang paulit-ulit ang pagbabudget po. Na sana kung ginawa ng maayos, mga kababayan, hindi ninakaw yung mga pondo, hindi substandard. So sana yung pondo ng ating gobyerno nagagamit sa ibang mga projects tulad po sa pagsasaayos ng ating agrikultura. Di ba po? Kaya nangyari dito, tingnan ninyo. Mabagal yung pag-asenso ng ating bansa. Ang maasenso po, yung mga contractors, yung mga politiko na mga kurakot. You see? Kaya maraming salamat, mga kababayan, sa ginagawa ng ating administrasyon ngayon. Kahit binabaliktad na mga critics, pinapalabas na sangkot ang ating administrasyon na siyang lumalaban sa korupsyon,
Binabaliktad na yung mastermind niya, si PBBM. O di ba? Kaya sabi ni Claire Castro, huwag magpakahipokrito. Kailangan natin ang mga taong totoong lumalaban sa korupsyon. Nasaan anya sila noon? Kwenisyon ni Palace Press Officer, Yusek Claire Castro ang paninindigan ng ilang personalidad na nagsasalita laban sa korupsyon. Anya naging enabler umano sila sa lantarang korupsyon ng nakaraang administrasyon. Kasunod dito ng isinagawang protest ride ng ilang taga-suporta ng pamilyang Duterte sa pangunguna ng dating kongresista na si Mike Defensor ngayong Sabado, January 31 kahapon upang ipanawagan ang pagbaba sa pwesto ni President Bongbong Marcos. Pinapaalam namin ang tunay na kalagayan ng Pangulo. Huwag silang bulag o bingi. Huwag din silang manatiling source ng fake news, sabi po ni Jose Castro. Yung big time, one time big time rally ni Chavit Singzon, nilangaw po, sila-sila man lang, nag-motorcade na lang. Yan mga trying hard, namigay ng luga o pati sa mga bata para makadagdag sa crowd. Ayan lang sila. Ayan ang one time big time rally. Ayan lang sila. Nagsisiksikan yun ng mga participants na motorista. Sabay pa interview sa mga vloggers nila. Si Celis po. Sila na lang ang naglulukuhan mga kababayan. Ano na? Sabi ko sa inyo. Yan lang sila. Yan. Mga nakamotor, yung mga sasakyan, ilan-ilan lang naman dyan yung participant. Ito yung pag-ingay nila mga kababayan sa EDSA. You see? Sinupalpal ni Jose Castro. Enabler niya sila. Nasaan niya sila noon? Di ba? May ginawa ba sila, mga kababayan, para labanan yung korupsyon? Hindi. Yung ghost flood control projects. Aware si Digong, sinabi niya nga niya po na alam niya na nangyayari yung mga ghost projects. Walang ginawa yung previous administration. Lumaki pa yung mga contractors, yung mga politiko na sangkot dito. Pero yung ating administrasyon, nakita naman po ninyo, ilan na yung mga nakakulong ngayon. Marami nang nakakulong, mga wanted at may mga case build up pa sa iba pang mga senador. Isa na ang dating senador ang nakakulong. You see? At bilyon na rin, mga kababayan, na assets yung mga naka-freeze. At may mga milyon, almost half billion na, mga kababayan, yung nabawi na pera galing dito sa mga sangkot sa korupsyon sa flood control. Never ito na nangyari sa mga previous administrations. Ngayon lang ito nangyari sa Marcos administration. Tama po? So anyway, yan man lang po yung ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.